ang mga unang balita sa umagang ito. Issue ng SALN ni Chief Justice Renato Corona magiging sentro ng tig-isang oras na closing arguments ng depensa at prosekusyon sa impeachment court ngayong araw. Chief Justice Corona naka-confine pa rin sa The Medical City. American Idol Season 11 runner-up Jessica Sanchez napiling mag-perform sa National Memorial Day concert sa Washington, D.C. Fish kill sa Laguna de Bay. Umabot na sa ilang bahagi ng Los Baños, Laguna. Salpukan ng tanker at jeep sa Lemery, Batangas. 2 patay, 17 sugatan. Exclusive! 14 sugatan nang tumagilid ang sinasakyang AUV sa Pasig. At Gossip Girl star Leighton Meester natuwa raw sa mainit na pagtanggap sa kanya ng mga Pinoy. Game na game sa pag-aaral ng wikang Pilipino. Mahal kayo. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga po, inaasahan sa sentro ang closing arguments ng prosekusyon at depensa mamayang hapon sa issue ng SALN ni Chief Justice Renato Corona. Bibigyan ng tig-isang oras ng 2 panel sa oral arguments. Matapos ito, inaasahang ibababa na ng impeachment court ang kanilang hatol. Darito ang report ni Jam Sisante. We cannot win or Tig-isang oras ang prosekusyon at depensa sa pagpapaliwanag ng kabuuan ng kani-kanila mga ebidensya sentro sa Article 2 o sa issue sa SALN ni Chief Justice Renato Corona. We are optimistic that first, the prosecution has not proven their case. Second, what they are alleging that the Chief Justice committed is not an impeachable offense. Hindi ko maubos maisip na makagain si Chief Justice ng acquittal despite the fact na may $2.4 million siyang undeclared just because may interpretasyon siyang confidential yon. Noong Biyernes, inamin ni Corona ang mayroon siyang $2.4 million sa 4 na dollar accounts at 80 million pesos naman sa 3 peso accounts. Hindi niya raw dineklara ang dollar accounts dahil confidential daw ang mga ito sa ilalim ng Foreign Currency Deposits Act, habang commingled o pinaghalo-halo naman ang mga pondo sa kanyang peso accounts. Sa kanyang 2010 SALN, 3.5 million pesos lang ang dineklara niyang cash and investments. Paliwanag ni Corona, sa 80 million pesos na laman ng kanyang peso accounts, 34.7 million pesos ang galing sa pagbenta ng lupa ng Basa Guidote Enterprises Incorporated na lumago pa ng 10 milyong piso dahil sa interes. 15 million ang sa anak na si Charina, 4 million ang sa anak na si Carla, at 2 million ang sa anak na si Francis. May ilang milyon din daw roon na interes. Bahagi rin daw ng 80 million ng pondo ng pamilya Coronado ng ina ng punong maestrado. Mas ipapaliwanag daw ng depensa sa oral arguments ang nauna ng siniwalat ni Corona. Mapapagtibay namin yung naging legal position ni Chief Justice Corona kung bakit hindi kinakailangan isama yung kanyang dollar accounts at yung kanyang peso accounts dun sa kanyang SALN. Pag manalo si Chief Justice on the basis of his arguments, lahat na lang ng corrupt public officials will stash all their ill-gotten wealth in their dollar accounts. Bukod sa issue sa SALN, ipapaliwanag din ng magkabilang panig ang Article 3 o ang desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng FASAC at Article 7 tungkol naman sa pagpapawalang bisa ng Korte Suprema sa watchlist order laban kay dating Pangulong Doria Arroyo. Tiwala ang Malacanang na sa huli, magpapasya ang mga senador base sa mga inilatag na ebidensya. Sa talumpati ni Pangulong Aquino para sa Global Day of Prayer, pinaalalahanan niya ang publiko maging mga opisyal ng gobyerno. It can guide all of us, from the government official who faces temptations to abuse his power for personal gain, to the young child quietly considering whether or not to donate his toys to less fortunate children during Christmas. Sangayon ako doon sa sinasabi ni Pinoy na siya ay nanghingi ng prayer para sa mga nakaupo sa posisyon. Hindi, kahit anong dasal, di sila magbabago niyan. Mas marami pang dapat ipagdasal ng mga kababayan natin kaysa sa kanila. Ang depensa, sawang-sawa na raw sa mga banat ni Aquino. Ang message na lang po namin sa kanya is he should practice what he preach. Para sa unang balita, Jam Sisante reporting. Habang hinihintay ang magiging hatol ng impeachment court, nananatili namang nakakonfine sa The Medical City si Chief Justice Renato Corona. Mula sa Pasig, may live report si Mav Gonzalez. Mav?
Rhea, nananatili pa nga dito sa The Medical City si Chief Justice Renato Corona. Isang linggo nang nakakonfine dito sa The Medical City ang punong mahistrado. Magmula noong Martes nang tumestigo sa Senado sa kauna-unahang pagkakataon si Corona, nagsilbing tahanan muna niya itong ospital. Pagkatapos kasi niyang magbigay ng opening statement, bumaba raw ang blood sugar level ng Chief Justice na 2 dekada ng may diabetes. Kinabukasan, dinala siya sa Intensive Care Unit o ICU matapos ang ilang pagsusuri na nagsabing posibleng atakihin sa puso si Corona. Noong Biyernes, lumabas siya ng ospital para bumalik sa Senado. Pumirma ang pamilya Corona ng waiver dahil ayaw pa siyang payagan ng mga doktor niya na lumabas ng ospital. Sa ngayon, sa regular na kwarto na lang nako-confine si Chief Justice Corona. Bukas na nga inaasahang ibibigay ng impeachment court ang verdict kay Corona. Ngunit ayon kay Lead Defense Counsel Retired Justice Serafin Cuevas, baka hindi na muna humarap sa korte ang Chief Justice. Rhea? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Wala pa isang linggo mula nang matapos ang American Idol, magtatanghal naman ang runner-up na si Jessica Sanchez sa National Memorial Day Concert na sa Washington, D.C. sa Amerika. At mula sa Washington, D.C., narito ang report ni Pia Arcangel. Espesyal ang pagpili kay Jessica Sanchez para maging bahagi ng National Memorial Day Concert sa Washington, D.C. Sundalo kasi ang kanyang ama at retired Navy man ang kanyang lolo. Sa dress rehearsal ng concert kagabi, inawit ni Jessica ang kantang The Prayer ni Celine Dion. Makakasama niya sa concert ang ilang bigating artist tulad nina Natalie Cole at Daughtry. Bago ang concert, ikwinento ni Jessica na retired serviceman din ang kanyang lolo kaya malaking bagay daw na mapabilang siya sa concert na ito. It means the world. I mean, my dad is part of the military and so is my grandfather. And he's going to be here today. My dad is unfortunately in Singapore right now doing some Navy stuff. But I'm excited and I feel like I'm a real part of this. And it's an honor to be singing for everybody here today. Habang nagpa-practice sa stage, ilang fans ni Jessica ang napatigil sa gilid ng Capitol Lawn para siya'y panoorin. Pagkatapos ng Memorial Day concert, excited na raw si Jessica para sa mga susunod na hakbang tungo sa paggawa ng sarili niyang album. Pero kahit papano, di naman daw niya nakakalimutan ang kanyang pag-aaral. I'm definitely gonna, work on college stuff as a backup, but music is pretty much my #1 priority next to family, and I'm gonna be working on some songs pretty soon. Aminado si Jessica malaki ang naitulong sa kanya ng Filipino-Mexican community habang siya'y nasa American Idol. I think it helped a lot, just because I had a lot of support, and it doesn't necessarily mean voting-wise. I mean, I just had support from my people, and I appreciate it so much. Dito na sa Amerika lumaki si Jessica, pero di raw nawawala ang pagka-Pinoy niya. How in touch or how aware are you of your Filipino heritage? Very. I mean, I grew up with my grandma, and she's from the Philippines, and so is my mom, and she makes Filipino food and dishes for us all the time. Dahil di pa nakakapunta ng Pilipinas si Jessica, nais daw niyang bumisita sa bansa minsan. I've never been out of country, but hopefully I can go there on tour or something. Mula sa Washington, D.C., para sa Unang Balita, Pia Arcangel, reporting. Inaasahang pagtitibayan ng Kamara ngayong araw ang resolusyon na magbibigay pagkilala kay American Idol Season 11 runner-up Jessica Sanchez. Nakabinbin ngayon ang magkahiwalay na resolusyong nina Bataan Representative Herminia Roman at Bacolod City Representative Anthony Goles. Ayon sa mga mambabatas, kahit hindi nagwagi si Jessica, para sa kanila ang half Pinay pa rin ang panalo. Si Jessica ang kauna-unahang contestant na may dugong Pinoy na nakarating sa finals ng